welcome to your online digital tambayan. This is Tito Quinzalo Victoria. Nandito tayo ngayon sa Pod Sports. This is Pod Sports episode 7. So nagkita-kita kami ulit ngayon. Kuya Michael Saison of Local MMA and Coach Juggler Marquez of Art of Juggler. Kitang-kita naman. And also the head coach of Ronin Jiu-Jitsu San Dionisio. Alright. Okay, so ito yung ito yung year-end. Ginagawa namin to dati nila Kuya Mike. So ngayon, meron tayong kasamang bago si Coach Juggler pero di na bago yan, luma na. Diba? Kasi hindi daw pwede ngayon si Coach Gabay dahil sa busy schedule niya. Pero ang totoong plano talaga, 4 kami. Mas maganda kasi pag-4 para mas maraming brains na ang nagtutulong-tulong para sa healthy and informative discussion. Alright? So, bago tayo mag-start, gusto ko lang, kasi minsan nakakalimutan eh. So, ito, ibahin ko ng konti yung format. So, magte-thank you lang muna kami. At syempre, magpapasalamat ako sa guest natin ngayon, sa dalawa nating. Actually, parang di ko na nga guest to eh. Kasi pag Pod Sports, talagang matik eh. Kuya Mike talaga dapat lagi ang kasama eh. Tapos ngayon, syempre, matik na rin dapat si Coach Juggler, dapat nandiyan na rin lagi para sa mas makabuluhang usapan, lalo na pag ang pinag-uusapan MMA, di ba? Kasi itong mga to talaga yung mga laging nandyan. So unang-una, magpapasalamat ako sa 7 Long Table Marketing Inc. So yan yung may-ari ng Kafyat, ang kapeng Kafayat, pwede rin Kafayat o Kafayat. Favorite ko yan. Diba? Kuya Mike, magkakaroon ka rin, magdadala ako kay Coach Juggler, pwede mong pick upin na lang dun sa may So, napakabait niya ni Benj and Lovely sa pagtitiwala at pag-support sa ating podcast. So, sila yung may-ari ng Kafyat, kapeng Nakakapayat, and then sila rin yung may-ari ng Casa Manalo. Casa Manalo, parang indoor resort. Yan, may swimming pool and then pwede kayo barka-barkada mag-outing doon. This is newly renovated, napakaganda. Pwede nyo i-check yung social media nila sa Instagram and Facebook, Casa Manalo Resort. This is located in Mexico, Pampanga. And then if you do want to purchase Kafyat, yung kape na napakasarap na favorite ni Coach Juggler, na ipapatrim ko syempre kay Kuya Mike Saison. Yan. Pwede kayo bumili niyan sa Shopee and Lazada. Yan. And then also, I would like to thank Top Culture, syempre, ang favorite natin na sports gear, di ba? Lalo na pag ang usapan ay Jiu-Jitsu and Mixed Martial Arts. Top Culture, pwede nyo rin i-check yung socials nila sa FB, Insta. You can also shop online sa Shopee and Lazada. Killion's Clothing, Laurel's Bakehouse, PH, napakasarap ng mga cake nila. Shoutout din sa Kalamba Judo Club. Dito to sa syempre sa Kalamba. Sa munisipyo ng Kalamba, din ang dojo nila. So, shoutout kay Coach Bato, Coach July, and Coach Jinky. Sa National Academy of Sports, sa school ni Axel, kay Coach Dino, sa judo team nila. Happy New Year po sa inyo. At syempre, sa Checkmat Ronin Jiu-Jitsu family, kaya Prof. Mans, kay Prof. Jonathan Pulgar, at sa buong team ng Checkmat, Happy New Year po sa inyo at kamusta po kayong lahat dyan. Napakaganda ng atmosphere kapag you always train with the best and train with the professionals like coaches in Checkmat Ronin Jiu-Jitsu fam. Alright, so Victoria P. Carlos Museum, VPC Publishing, I'd like to speak Filipino 1, 2, 3, and 4. At syempre, yung mga nakikinig sa atin, nagulat ako, may nakikinig sa atin sa loob ng Muntinlupa City Jail. Yung mga BCJ dyan. Ano ba yung BCJ? Batang City Jail. Yan mga yan. So, kamusta sa inyo? Well, yun yung special guest natin. Yo. Talaga. Napakasarap naman yan. Impromptu to. Kakasabi ko na, mas maganda pag-4 eh. Papa Goat. Ayan na, si Papa Goat. So, kakatapos ko lang. Ayan pala si Kuya Juggler eh.
Tsaka si Kuya. Mike. Yes, Syempre. kuya. Magandang gabi sa inyong tatlo. Tatlo lang ba tayo? Magandang gabi. Tayo lang tayo. Apat tayo, Papa Goat. 5 Paps, 2 tao ako eh. Okay, okay. Apat nga, apat. Okay, so Kuya Mike, local MMA. Syempre, first and foremost, thank you sa sponsor ko na Yodrak LP Muay Thai. So if you guys gusto niyo matuto ng Muay Thai na may Thai flavor, visit nyo sila sa Colors Newtown Center or sa Pilar branch nila. Tapos syempre, thank you sa The Incredible tsaka ng Junicio dahil sila yung nagtulong sa mental health ko this year. Nice. Saan yun? Sa Pilar Las Piñas ba yun? Yes, near SM. Okay. Okay. Coach Juggler, your turn. Ayun. Siyempre, unang-una papasalamat ako sa Top Culture. Yan. At saka siyempre, si Checkmat. Local MMA, maraming salamat palagi. Siyempre, UGB, maraming salamat. Yun. Kafiat, yan. Isa sa mga Ay. nagpapayat sa akin yan. Yan talaga yung ginamit ko. Tangina, nung lumaban talaga ako. Grabe. Yes. 2 weeks. 1 week lang magkasunod dahil sa Kafiat. Sa Kafiat talaga yun. Grabe. Oo. Hindi ako nakapagkape ng ibang brand. Yun lang yung kinapi ko. Talagang di talaga ako tumaba. Nice. Ayos. Sana sobra. all. Saka, syempre, salamat kay Saint Ice dito sa Thank you. sombrero na to. Flip top. Maraming salamat. Alright. Papa Goat, baka may may gusto kang i-shout out, promote. Siyempre, magpapasalamat ako unang-una kay Local MMA, kay Mike. Of course, yung acknowledgement niya 2 years in a row. 2023, yun yung most active promotion of the year. Tapos, this year, promoter of the year tayo according to Local MMA. So, maraming salamat sa acknowledgement. Sabi ko nga kay Mike, this is a thankless job yung ginagawa natin for local promotions. But at least, may nakaka-appreciate nung effort. So, malaking bagay na yun. Yun lang, masaya na ako. So, and then of course, salamat din kay Kuya Juggler kasi isa rin yan sa supporters natin na solid. Hindi ko naman kailangan ng napakarami. Basta solid lang, okay na yun. And then of course, Tito Kit, you're one of them. So, maraming salamat. And sa lahat sumusuporta at nagpapaingay ng pangalan natin, haters and bashers alike, maraming salamat. Free advertising ba? Katulad lagi ko sinasabi, dito sa podcast natin, nakikinig ka man o hindi ka nakikinig, thank you pa rin. Di ba? Diba? So, ayun pero nagka-award si Papa Goat this year ng Promoter of the Year. Pero Papa Goat, ano mo yung last time na nagkita tayo? Parang napag-usapan natin na pagkwentuhan na. Yung may picture tayo nun eh. Tapos Convention. Sa Gab yun, sa Gab. Tito Kit. Yun, tama. Yes. Parang sabi mo, parang mag-retire ka na, magpapahinga ka muna sa scene, and then you receive a recognition from local MMA that you are the promoter of the year. Anong masasabi mo dun di ba parang, kasi hindi ka pa tumodo parang ganun yung parang ganun yung pagkakaintindi ko, hindi ka pa masyado tumodo, pero na-recognize ka as promoter of the year. So, I know, kung kailan nakakaisang maganda-gandang event lang, the rest kasi panay franchisees eh. Pero to be honest, yung award na yon dapat sa CEO ko dapat napunta yon. Kay Perla May Tagakay dapat yon. Kasi she's the one running the show. Yeah, ako owner na lang ako, owner. So yeah, but siya na yung nagtutuloy ngayon, tama? Nag-step down ako nung April. And as the CEO, and si Pearl na yung CEO, and ako owner na lang, chairman na lang ako, advisor na lang, ganyan. But she's the one running the show. Okay. Shout out to Boss Ma'am Perla for si Iron Maiden. Yeah, si Iron Maiden yan ng UGB.
Tama. So ano magiging future tingin mo ng ano, ng Britney. ng ano, ng Up to date. Yan ang gusto ko kay Mike eh. Very up to date ang batang to eh. Ano With yun, everything that's going on. Talagang may si sarili, Britney. Tama. may sariling Yeah. ano yan eh, si Kuya Mike eh, may sariling satellite yan eh. Galing Grabe, yan. iba yan. Ibang klase, ibang klase talaga yan si Mike. Mm. Mm. Iba yan, iba yan. We all know that. Tayo lahat, we all know that. Yung batang yan, iba yan. Kaya, Nakakatuwa kasi bata pa, you know, and Oo. galing, ganyan na siya kagaling, ganyan na siya Halos ka-wide. kilala niya spread. lahat ng fighter. Ako nga, hindi ko Mm. kilala lahat ng fighter, pati siya kilala niya. hindi niya lang tsaka hindi niya lang basta kilala na yung parang nakakikilala niya sa social Oo. media. Talagang first hand experience, nakakikita niya Yes, talaga. Alam yes, niya kung may- saan lumaban, alam niya nga Mm. kung ano yung fighting style, alam niya lahat. Siyempre, di lang tayo marites. Kaya mahirap kaaway ito si Kuya Mike. Kaya ang Yeah. daming galit dyan sa batang yan eh. Hindi mawawala 'yun, Kuya Juggler, hindi 'yan mawawala. Pagka magaling ka at sikat ka, eh kasama na 'yun, 'di ba? Kasama 'yun. Part of the journey. Mm. Papagot, what's So- next with UGB? For UGB. Actually, for 2025, meron tayong isang malaking pasabog, no? Hindi ko pa pwedeng sabihin, abangan na lang, but it's something na sabi ko nga doon sa isang parang making the impossible possible for 2025. It doesn't stop right there kasi passion driven tayo eh, but ano na ako, kumbaga like I said, sa sidelines na lang ako. Iba na yung nasa front nito. Are we Yeah, going to see, so- Papa Goat, are we going to see a bare knuckle fight sa That UGB one next is year? also in the horizon. It's in the horizon din. Pero syempre, first and foremost, kailangan ma-approve muna dito sa Pinas yan. But it's not gonna stop us from sending our fighters abroad muna for the time being. Plus, the reality TV show na gagawin din natin. Yes. Wow. Ano ito? Dito mo pala sinabi yan, Papa Goat? Yeah, ikaw ang dumali sa akin ng Yung Ikaw magkakaroon yun, ng reality TV si Papa Mhm. Goat, ang UGB for next year. So dito niya yan unang-unang narinig. Mhm. Yan ang isa sa mga pasabog ni Papa Goat for Yeah. 2025. Inaabangan ko yung Wego Todo Championship eh. Ah, Yung maestro. Excited na kasi siya eh. Lagi niyong binabanggit dati. yeah, naudlot kasi yun. Actually, naudlot yun for 2019. It was supposed to happen it was scheduled for a beach battle sa Cagayan, Santa Ana. But then nagka-COVID naman. So, ayun. Pero yeah. Those are one of those. Actually, yung isa sa nilalook forward ko is yung kay Jansen tsaka JR. Oh, yeah. Yun. Mauulit yun sa sa... Yun ang Britney talaga. Spears din. Oops, I did it again. Yun yung ulit yun. Mega dance yun na request. So paano ang nyo, Papa Goat? For example, 'di ba, si Coach Juggler. Paano kayo this is parang sa side ng yung sa what we don't see. 'Di ba? Behind the scene, kung ano yung nangyayari, paano kayo nagse-set up ng mga laban? Ano yun, ikaw yung kumukontak kila Coach Juggler o you have someone na, like, for example, matchmaker? Yeah, we do have the matchmaker. Syempre, trabaho niya. Like in the past, it was Javi. And then now it's Jan Aquino, who is matchmaker in training. Pero before it happens, nakukontakin niya si ganito, si ganyan, si ganon, whoever the coach is, mapag-uusapan muna namin yan as the higher-ups. And then, tsaka namin bibigyan ng blessing na, okay, sige niyan, okay, sa ganito, in good standing si fighter na ganyan, or in good standing si team na ganyan. Kasi if not, babasura lang yun. Okay. So yung list nanggagaling muna sa taas, tapos saka nyo binababa sa kanila. Actually, he will suggest, he will recommend, no? Okay. Ganito, ganyan, ganon. And then may inputs din kami. Ako, kahit na nasa sideline, and then si Pearl, may inputs. And then from there, then
doon may basbas. So if the team is in good standing, the fighter is in good standing, supporter si fighter, then go. And then lalo na kung kailangan na rin ng break, no? Na for the longest time hindi napapansin, then bigyan natin ng break. Yun ang purpose natin. Yes. Tama, galing. Tapos yung yung sa naman, may nagkakaroon ba ng instance na may fighter na lumalapit sa'yo? Parang papagod mo Madami. Line up mo Diyos na ko, mga madami ganun. yan, Tito Kit. Paano ginagawa mo Madami yan. doon? Pinapapunta mo lang din sa matchmaker. Kausapin mo yung matchmaker. Siya Hindi. bahala Kasi sa'yo. ang first question ko, supporter ka ba ni UGB? Okay. And then sasabihin niya yes or no. So kumbaga parang ano lang yan, Tito Kit eh. Dumaan ang buong taon, tapos dahil magpapasko, mamamasko ka sa akin without any paramdam, without doing anything, without supporting the league, then gusto mo i-line up kita, it's not gonna work that way. Kasi yung fight promotion is a two-way street. Tama. Diba? Alam ni Mike yan, ni Kuya Juggler, alam nila yan. So that's the reason why these are two of the solid supporters ko na alam nila. That's how it works. Hindi pwedeng one way lang. Yeah. Totoo. Tapos Tsaka sobrang mahirap mag-promote. ano yun? Nag-ano kayo? Kapag may lumalapit sa inyo, ano yun? Na-announce nyo na social media na kailangan nyo ng fighters na ganito? O bago pa lang kayo mag-announce, may nalalaman na silang info sa loob na na lumalapit na Siyempre, once na approved na si team, approved na si fighter, then we have the internal agreement na kung sino na imamatch kay ganito, ganyan. Para, siyempre, exciting din dapat yung maging match-up. And assuming na all of these guys are in good are in good status with the promotion, di yun na. Yeah. And then may plan B. Okay. Yeah, and then may plan C. Yeah. So parang militar lang yan. Ito na kay Coach Juggler naman. So dito sa ng fights, di ba? So kay Coach Juggler, gaano kahirap mag-kondisyon ng fighter throughout the year? Yung parang syempre patulad nila John Dave, di ba? Na parang dapat anytime pag may dumating na tawag, game tayo. Paano mo nadidisiplina yung fighter na ganun? Parang ace fighter mo. Paano mo siya na didisiplina? Kasi para sa mga fighter naman yan, sa mga bata na yan. Kasi hindi naman kasi tumitigil din sa pagtitraining yung mga yan. Kasi yun lang lagi ko sinasabi sa kanila. Maganda record nyo, maraming laban, walang dapat tumigil. So para anytime, kahit saang promotion pa yan, basta pag tinawagan tayo, lalo sa UGB, pag gumano talaga, maganda rin yan, talaga tatawagin talaga tayo niyan. Kaya sabi ko, cut weight lang naman ng mahirap talaga sa mga fighter. Diyan lang naman talaga nahihirapan. So, ang ginagawa ko, training. Sunday, tumatakbo pa yung mga yan. Kahit wala na kaming training. Takbo pa. So, wait na lang. Kailangan. Walang pahinga. Minsan ba nagsasabi sila sa'yo ng parang coach, pwede ba wala pa naman, hindi pa naman season ng ngayon ng mga laban ngayon Pwede bang muna ako, cheat day muna? Mayroon namang nagsasabi na cheat day muna pero kailangan mo pa rin mag-training kinabukasan. Okay. Walang kawala tatanungin ko bakit may gagawin ka ba, may lakad ka pa. Depende na lang siguro kung uuwi ng probinsya katulad ni John Dave. Pero pag nandyan lang si John Dave talaga, tinatawagan ko talaga yan. Training, wala kang ginagawa. Anong oras training mo? Papagot, nag-i-stock ka ba? Nag-i-stock ka ng fighter? Hindi. So kung ano lang yung ibigay nila sa iyo na info na, for example, parang yung parang condition siya, nagte-training siya lagi, parang gano'n, parang okay yung niya. Dapat kasi Tito Kit, the fighter should be ready all the time and base sa recommendation ni matchmaker, dun mag-ano. And remember, I've been around for almost 12 years na. So ang focus ko, kumbaga, kilala ko na yung mga veterans and lalo na yung mga veterans na hindi nagkaroon ng break. Ng tamang break, I should say. So, yung mga yon binibigyan natin ng pagkakataon. Like, for example, si Champ Giovanni Bualan. Diba?
So, and then it was a perfect timing na he just got his belt from China. And then, offeran ko siya ng, yun nga, the Blaze strawweight belt sa Laguna. Yun, yung mga ganun. So kasi I believe marami tayong talents na talagang hindi lang napansin or nagkaroon ng break. So, yan ang medyo tinututukan ko din. Pero madami din bago, just like John Dave Almanza. Nakita mo naman ang kalibre ng bata, kakaiba. So, Grabe, pagka no? nakakita tayo ng ganun, and well-deserving naman of the opportunity yung bata, edi go tayo. Batang Yun. UGB si John Dave, di ba? Mm. No? Talaga, diyan siya talaga nagsimula lumaban, no, coach? Mm. Ikaw naman, kay Kuya Mike naman, may na, ano ka ba? Yung parang, halimbawa, amateur days pa lang, yung parang nakikita mo na nasisense mo na, ay putya, itong batang to, rising star to. May mga ganong pakiramdam ka ba sa mga fighters? Nung 2021, si Marwin, nung nakita ko siya sa PMAP, 2021, 2022. Siya nga yung isa sa mga in-interview ko noon nung 2022, na sabi ko tayo na one day to, big stage to. Yun nga, in-interview ko siya nung 2022. Alam ko na share ko siya after nung laban niya sa One or Brave. Paano mo na lalaman? Ano yun? Parang sa fighting Sa style? skill. Si John Dave din, nung sinabi ko kay Papa Goat yan, may kahit screenshot pa ni Papa Goat. Sabi ko, Paps, pagbigyan mo lang kami kay ng title shot sa UGB, promise na magiging tong bata. And then, you see the result this year na nakapag-road to UFC si John Dave, tas next year may international siya. So, yeah. I think it's nasa makikita mo sa fighting skill nila tsaka sa mata, sa drive. Usually ganun eh. May ba yun? Sa inyong lahat kay Coach Juggler, Mike Sison, Kuya Mike Sison, and then Papa Goat. May influence ba yung mga taong nakapaligid sa fighter sa magiging future niya? Si Coach Juggler muna. Depende kung anong klase bang ng tao yung nakapalibot sa bata. Kasi kontrolado ko siya eh. Depende. Kahit pag toxic yan o maganda, absorb natin pag maganda, pag hindi, huwag nyo na, hayaan na natin. Hindi namin pinapatulan yung mga ganun. Wala kayong naririnig kahit sa mga post. Wala. Wala, hindi namin na. Training lang. Ready sa lahat ng laban. Ace fighter mo si John Dave, di ba? Si Almanza. Pag may mga nakikita kang mga bagong kaibigan na lumalapit sa kanya, inaano mo rin ba? Meron talaga. Ito lang. Finifilter mo as a coach o hinahayaan mo lang siya? May mga bagong kaibigan na lumalapit sa kanya na toxic. Sabi ko, kuya, layuan mo yan. Yung bata talagang napaka-loyal sa akin. Talagang, okay, coach. Kasi nakikita ko para sa future, hindi ko naman siya nilalayo dun sa mga bagong kaibigan niya para lumayo siya. As in, kaibigan mo pa rin. Pero umalis ka pagdating ng panahon na alam mo naman na hindi na maganda. Umalis ka na dyan. Tama. Ikaw, Papa Goat, what do you think? Malaking bagay kung sino yung nakapaligid, lalo na just like sabi nga ni Kuya Juggler, ang influence niyan is yung pinaka madikit na tao sa kanya. Just like him, siya yung coach, may respeto sa kanya yung bata, nakikinig sa kanya. Importante lahat yun. Kasi kung hindi ka makikinig, Tito Kid, it's useless. Yung karir mo is nakasalalay yan sa mga taong importante sa buhay mo, sa karir mo. And if you don't listen to them, wala kang pupuntahan. I mean, tignan mo na lang si John Dave. Bata, napakaganda ng record, napaka-simple, napaka-down to earth. Believe ako sa batang yan. Yeah. So, very important yun. Yes. Hindi mo nga minsan mapapagkamala na champion si John Dave eh. Pag yung Oh, masusunubong yeah, you're mo lang. right. You're right. Hindi siya mo. Napaka-simple ng bata. Same goes with Prof. EF. 'Di ba halos lahat parang ganoon yung mga champion mentality, no? Talagang lang sila, no? Down to earth. Simple lang. Yes. Tahimik lang. They don't even brag with their accomplishments, no? Yep. Ikaw, Kuya Mike. Yan ang mga tunay. Ikaw, Kuya Mike, anong tingin mo? Malaki bang influence yung mga taong nakapaligid sa fighter sa future career niya? Tingin ko, kasi for example,
si Coach Ruel Pañales. Mm. He surrounds himself with champions. 'Di ba? Sabi nga, you are the sum of the people you surround yourself with. And lahat ng kasama niya sa The Incredible Champions eh. So, I think Yeah. it breeds from there. Starts from the team, starts from the people you're with. Starts sa mga people na kasama mo. It affects your mindset, your work ethic, and everything. And yun na din, sinabi na rin ni Coach Jag tsaka ni Papa God. Yun din yung gusto ko sabihin. Nice. So talagang nakadepende kung sino yung mga taong kasama mo. Dun ka din pupunta. Kung ano yung mga kasama mo, for example, syempre para kayo mga agila, humiwalay ka sa mga agila, pumunta ka sa mga kalapate. Di ba? Di ba? Di ba? Magiging ka rin. Parang ganun ka na, parang agila ka, pero parang you will start acting like pigeons na lang din, di ba? Hindi ka na magiging parang hunter sa ecosystem na sinasabi. That's right. Anyway, this podcast is about parang warm up lang natin 'yon. Is about the awards na binigay ni Kuya Mike sa mga MMA personalities natin. Syempre may isa tayong guest. We are very lucky na nandyan si Papa Goat with us ngayon, di ba? Kahit biglaan, di ba? Biglang dumating. So thank you so much, Papa Goat. Okay, so local MMA, bakit mo naisipan na magbigay ng mga ganitong klaseng mga recognition? Ano yung nag-drive sa'yo na magbigay ng ganitong recognition sa mga MMA personalities natin? Honestly, it's a yearly thing. Ewan ko ba kung kailan start. Siguro 2022 yata. Okay. I think I started it para mabigyan ng recognition yung mga yung mga ibang tao na akala nila no one notices them, so we can give them the recognition they deserve, and it can push them to reach more heights. Tama. Do you think kasi like for example kay Papa Goat, yung maraming mga detractor na nagsabi wala daw ambag, he's doing a lot for the community. Sabi? Without him, walang nakapasok ng ONE, walang nakapasok ng UFC, walang nakapasok ng Brave Combat Federation, walang nakapasok ng iba-ibang I think ikaw nga din yata yung nagbigay ng laban before kay Denise yung sa first fight niya before ONE, di ba? Yung sa Korea. Yes, I introduced him her sa Korea. Hindi siya under me, pero there was a need for that female. Yes. There was a need for that female fighter noon. So ako nag-introduce sa kanya doon. And yun, that was the beginning. And the rest is history. Yes. a few weeks from now, may laban na sa ONE. Pero nagulat ako, may nagsasabi pa kay Papa Goat na walang ambag. Ano ba yun? Marami yan. Sana kung pinakinggan ko yung mga yan, wala 11 plus years ako, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon, di ba? Yun din it's just wala nga daw tayo ambag, Paps eh. Ngayon nga Kuya Mike. Di wow. Yun din na minsan na mahirap pag pag hindi ka masyado mapagpatol. Di ba? Kasi meron iba parang hindi, pero parang that's one of the tests that you'll encounter along the way, parang ite-test niyan yung character mo, di ba, kung gaano ka katatag, di ba? It will either let you win or expose you sa bad side, di ba, which we don't want, di ba? Tukit pag may seminar about being thick-skinned, maganda magpa-seminar kay Papa. Hindi, ito naman sabi ko, guys. Even si Jesus Christ may basher. Tayo pa kaya na tao lang, di ba? So, hey, it's part of life, And hindi lang ako diyan makakapagbigay ng advices kung hindi. I'm a life coach kasi. So, kung kahit anong pag-usapan natin, pwede tayong makatulong para sa ikabubuti ng tao. Alright. Okay. So yun nga, tingin mo, Coach Juggler and Papa Goat, malaking tulong ba sa fighter yun, yung nare-recognize siya? Yung nare-recognize ka, for example, itong si Kuya Mike, di ba, nagre-recognize siya na Fighter of the Year. Sobrang yun, kumbaga, yung mapabilang ka doon sa
pinost ng local MMA at isa ka doon, syempre mas lalo mong gagalingan sa mga susunod na sana sa susunod na taon, ako ulit, 'di ba? Lalo sa mga bata, iba yung ano ng bata eh. Hindi Oo. katulad sa matanda, okay lang yan, ha? Pero pag bata nilagay mo doon, Oo. at alam mo sa sarili mo na meron ka talagang ibubuga pa, puta kailangan next year dapat ako pa Oo. rin nandiyan. O mas Oo. hihigitan ko pa, Mm. 'di ba? Laging Kuya, gano'n. Yung Kuya Juggler, easy yes. ka lang doon sa salitang matanda. Sabi ko na eh. De, Sabi ko joke lang. Accepted naman na natin yun eh. Parang Na sa dinamay, no? line-up. Lalo na pag bata. Yeah. Ako talaga, Sabi nga nila 35 ka lang daw, aminado na. Pops eh. 35 ka lang daw, Pops eh. Hindi, sana lahat kayo makarating sa stage na to at lagpasan pa kasi iba na yung buhay pag ganitong ano eh. Yeah. So, Chill-chill na dapat, Pops. yeah. I am. Na-imagine mo ba, Kuya Mike, na magiging ganito ka kilala yung local MMA from the time na, alam mo yun, No. nag-start ka? Kasi Honestly, no. parang ano eh, parang pag nasa-shoutout mo sila, lalo na coming from your page, local MMA, parang, uy, pucha, local MMA yun, no? Pinost ako. Honestly, nung 2018, nung nag-start, ang follower ko lang nun, 150, 200. Hindi pa yung nag-1,000 nung December of 2018. Tapos medyo nag-boom siya nung medyo sinipagan ko mag-content. Dati kasi share lang ako na share eh. Okay. Parang mga walang kwentang mga walang kwentang meme pinapost ko, gano'n. Nag-start ako sa Sabi ko mga sa'yo, post siguro ka. nung nag-start medyo nag-boom nung Striegel versus Lee. Kasi maraming babae nagpo-follow sa fight na yun. Kaya maraming mga aunties, maraming mga rich tita na Tsaka mga bading. Tapos yung iba nagtatampo pa-shoutout naman kami kay Dog Yung Lee, pa-shoutout naman kami kay Mark, mga ganun. Ano yun, pag nagpo-promote ka ng ganun, Kuya Mike, nami-meet mo talaga yung tao, personally? Yung iba sa Araneta, nangingi ng ticket eh. Okay. Hindi, yung mga fighter Alam niya ni gusto. Kuya Jag, di ba nung URCC Colossal, Diyos ko, daming Sir, baka may extra ticket kayo dyan na may discount ba? Pero parang naging ano na yun eh, no? Parang, ano ba, Papa Goat, tawag dito, marami na rin bang bumibili ng ticket ngayon sa mga MMA events? Hindi pa rin ganoon kadami kasi alam mo naman ang Pinoy, mahilig yan sa libre. So, tatanong yan, baka may libreng tickets, ganyan. Yun ang isang problema sa atin. It's that lahat sila hahanap ng libre, hahanap ng may sponsor, ganyan. Kaya hindi nasusuportahan masyado ang mga events natin. And ako naman, kaya din naman umabot lang din ng ganito kasi nga, we're passionate about it. And tuloy lang kasi may mission tayo. Hindi naman tayo pwedeng huminto na hindi na fulfill yung mission, di ba? Malaki ang gastos sa bawat kada event. Alam ni Mike yan. Hindi birong pera ang lumalabas diyan from a promotion, lalo na kung wala kang sponsor na solid. So, pero it is what it is. Lights and sounds pa lang magkano. Kaya nga eh. Di ba? Yeah. Tapos daw eh, Bekene, man. Ayun, ganoon palagi. Tapos maglalabas ka ng merchandise para medyo makabawi-bawi. Makabawi ka ng konti, may kitain ka ng konti, hihingin pa rin. Bekene, man. So, wala eh. Pero okay lang, at least yung paghihirap natin ito, may narating naman din kahit pa. Pero minsan, aminin nyo, nakakapikon eh, no? Oo naman. Oo naman. No? Di ba? Yeah. Di ba Kuya Jag, nung may nangingi sa atin nun, mura na nga ng ticket natin. Burao talaga eh. Oo. No? Parang hindi nila naisip kung magkano ba yung ginagastos dito. Kung syempre, kailangan gumagana yan. Kumbaga, kumakahingi talagang hingi talaga, burao talaga eh. Pero yung mga maka-like o maka-post, wala talaga eh. Tapos wala. Totoo yan, di ba, Paps? Walang reciprocation eh. Wala talaga suporta. Mag-like, mag-support, mag-promote, wala yan. Babash ka pa, di mo lang mabigyan ng VIP. Yun pa. Totoo yan. Yeah.
Ano pa Weekend, ang tingin mo man. na Papa Goat? Ah, So we have local MMA na sobrang laki ng tulong sa marketing push ng scene, ng industry. uh, We have Coach Juggler, very reliable coach sa, pagbuo mhm, at paghubog ng mga fighters. mhm. Tingin mo, bakit parang bitin pa rin? Kasi nga, ang problema dito sa atin, kailangan mag-unite. No? Ang liit-liit na nga ng community pero watak-watak pa. Kaya talagang hindi talaga Mm. magsasucceed ito not until that happens. Pero the biggest problem is ego, Mm. you know, ego. Na mas magaling ako kami sa'yo. Hindi, alam mo na. So, yun ang hirap. Yun ang hirap talaga. Pero, wala lang, basta. Sa side ng fighter, anong tingin mong kulang pa sa kanila? Parang, kasi pa nakikita ko mga post ni Papa Goat minsan na hihingi ng laban tapos di naman pinopromote yung laban. Hindi naman. Yan, marami yan. Alam ko yan. Alam ko yan. Dami yan. Kaya mahalaga yung as a fighter, marunong ka mag-promote ng sarili mo at yung promotion. And that would be the only way na mabibigyan ka talaga ng break. Kasi kami as promoters, makikita namin kung sino yung nag-iingay. Basically, para ka lang ano yan eh, yung nasa dagat ka, nalulunod ka, you're gonna cry out for help. Diba? And how do you do that? Mag-ingay ka. It's really important na yung mga bago nating fighters, matuto sila mag-promote ng sarili-sarili nila. Kung tahimik ka lang, wala kang ginagawa. Tapos you would expect lang na yung fight promotion na makakakilala sa'yo, makakakita sa'yo. Hindi mangyayari yun. Kasi, kailangan mag-ingay ka, mag-promote ka, active kang pinopromote mo yung sarili mo, and then the promotion, and then ganun. So, it's a two-way street, kako nga. Parang ginagawa ni Coach Juggler, di ba? He's actually, parang tingin ko kay Coach Juggler parang alam mo yun, minamaximize niya yung use ng social media 'Di ba? May phone ka, You may have to. camera ka. Lalong na libre. Yeah. Coach Juggler, tingin mo, how does that help yung kasi two-way to 'di ba? Pag umiingay yung pangalan ng fighter, tapos may upcoming fight siya, umiingay din yung pangalan ng gym. Umiingay din yung pangalan ng coach. 'Di ba? Totoo. Gaano kalaki yung impact ng social media dito sa mga nangyayari sa atin ngayon? Sa ngayon kasi 100% kung may social media ka pero kung tahimik ka lang talaga katulad ng sinasabi ni Papa Goat, wala. Hindi ka talaga makikilala. Parang John Dave, di ba, napakatahimik. Halos ayaw mag-post, hindi ko i-PM, hindi mag-PM. So, kaya ginawa ko siya ng page. Sabi ko sa kanya, kuya, gawa ka na rin ng ganito. So, ako pa rin yung gumagawa para sa kanya. Kaya nga. Local Ganun lang. MMA, Tulungan lang din naman talaga. Kay local MMA na sobrang consistent. We can all agree the consistency of Kuya Mike Sison, the local MMA. Paano mo na yan? Anong vitamins mo, Kuya Mike? Centro. Anong drive mo araw-araw? Ba't mo nagagawa alam mo yun, yung simpleng happy birthday lang? Ako di ko kayang gawin. Sa lahat nga ng kamag-anak ko, batiin ko ng happy birthday parang my birthday, di ba? Nakakatamad minsan Pero si local MMA, Mike Sison, talagang walang mintis Hindi, meron din namang mintis pag nakakatulugan ko after ng shift. Pero anong drive mo dito? Bakit? Wala, naging habit ko na siya Tsaka parang, it makes them feel special in some way. Tapos parang mas madadrive sila to push further. Yep. Okay, tingin ko lang. Yung sa iba kasi ganun may mga nag-message sa akin before na sabi niya, thank you for it drives me to train ganto, ganyan. Tapos dati, nung nag-compete ako, parang may mga na-motivate. Nag-compete sila ng jiu-jitsu after. Nung nakita nila ako labanan si Cesar on 2 weeks notice. Tapos na-drive sila mag-training ng Muay Thai, MMA, gano'n. Tapos nag-enroll yung iba sa mga gym. Sabi nila, kahit daw si Jollibee nakakalaban. Kaya ba't daw sila, hindi?
Dami niyang Pero, ano sa'yo nun. pero ang galing ni, ano yun, ni Kuya Mike, no, na alam niyo yun, ni-squeeze niya yung time niya, di ba? Para magkaroon siya ng time for this advocacy na pwede natin sabihin, ano. Paano nangyayari, Kuya Mike, na ang daming tao lumalapit sa'yo, ang dami na rin nakaka-appreciate sa'yo na hindi umakit sa ulo mo yung, Dapat pero ano, ngayon, I try to ano, filter eh. I mm, try to filter. I just nadikit lang ako sa mga talaga, sa mga day one talaga. Kasi alam ko yung iba, they just want the clout eh, from the get-go. So, I can feel and I can sense. So, mm, ngayon okay lang, tina-accept ko pa din na na thank you ganyan. Pero yung I try to put walls talaga. Mahirap. mm. Minsan ba na-feel mo pag umaabuso na? Marami. Alam niya ni Papa Perds. Alam Ano niya ni Papa ginagawa Perds nyo? yung mga ganyan. Ano Baka yan, ginagawa? ganyan. Kayo kasi exposed kayo eh. Ako kung sino lang yung makatrain ng mga anak ko, ni Aki and Axel. Pero kayo talaga exposed kayo sa iba-ibang klaseng fighter, iba-ibang klaseng Dami. tao. Alam niya ni Papa ko. Ganon. Alam Anong niya. ginagawa nyo Tsaka pag ni Kuya ganon? Jag, alam niya. How do you process rejection? Yung pagsasabi sa kanila ng, oh, sorry, parang, ginagawa nyo ba yon? O hinahayaan nyo lang, dinededman nyo lang? Ghost. Ghosting. Ghost Hindi, talaga, ghost. hindi Wapa ako na naman. Ako naman, I try to give them the benefit of the doubt. Kasi, di ba, baka wrong timing lang, baka medyo may problema lang siya sa family or whatever. So, andun yung we give them the benefit of the doubt sa UGB. Pero, after natin kausapin ng masinsinan and try to give them yung a bit of advice kung ano kailangan nilang gawin, tapos babalik din lang sila sa old ways nila, then eventually, papaban ko na lang. Okay. Ganon na nangyayari. So, kumbaga, pinaliliit mo ang mundo mo. Kasi, pag wala na tumanggap sa'yo because of your attitude, wala. Di ba? Saka pupulutin. Do you think makakalabas ka ng international sa ganyang klase ugali? Wala. Sorry ka na lang. So, mabulok ka dito sa local kung may tatanggap sa'yo sa local. Ganun lang yun. Yeah. So, yun, that's my way of dealing with it. Pagka, sabihin ko kay matchmaker, ito, sige nito, sige niyan, banned. That's it. Basic na basic lang, ano? Very basic. As in, hindi tayo magpapadala sa sakit ng ulo na dinudulot nila na binoproblema. That's the art of dead man. You know? Sabi nga ni Mike, you just need to filter kung sino man yan. And yung hindi mo kailangan, get rid of it. You don't have to deal with it kasi magiging toxic na yan eh. Yeah. Tama. So, Coach Juggler, paano mo inaano yun? Paano ka nang re-reject ng mga abusado na tao sa industry ng mixed martial arts? Dati kasi mapagpatol ako eh. Ngayon kasi mas kawawa sila pag pinatulan ko sila, lalo na yung sa page ko, di ba? Pag pinatulan ko sila, kung hindi sila mag-million views, ewan ko na lang, di ba? Pero hindi ko na sila, wala na, ginughost na lang talaga namin. Nag-usap na kami dyan ni Mike. Sabi ko sa kanila, hayaan mo na. Ang tinitira ko na lang talaga yun, alam nyo naman kung sino yung mga yun. Pero sa ngayon, kahit anong sabihin nila sa akin, wala silang maririnig ni Haniho. Pero hindi ko sila papansinin. May naalala lang ako, speaking of page ni Coach Juggler. Ano masasabi nyo sa mga, walang specific na tao to baka mamaya maglabas na naman siya ng video na Banggitin na natin. Ano masasabi nyo dun sa mga nagdodoktor ng credentials just to get a job? Gumagawa ng pera. Kasi yung mga tao kasi syempre hindi naman lahat marunong eh. Di ba? Siyempre, pag nakita nila naka-uniforme ka, sabihin mo black belt ka, uy, magaling yan. Ganun. Siyempre, walang alam eh. Kahit turuan mo ng mali yan, ano bang alam niya mga yan? Tama. Wala. Ay nahuli. Tingin nyo, ano yun? Tingin nyo mortal sin yun in terms of business and, the martial arts itself? Naman. Sa martial arts siguro, oo. Disrespectful. Disrespectful talaga yun. Lalo Biro na mo sa sobrang nagpagod. respeto sa mga black belts. Diba? Kita mo, alam naman natin, kita mo lahat, nakikita mo. From white belt to black belt na nagko-competition, lumalaban, nag-international pa. Bago nila makuha yung
yung black belt. Tapos siya, from November Mm. to December, di ba? Parang, wow, 8 dan. 8 dan black belt ka na, wow. Oh. Kasi di ka kilala ng jiu-jitsu community. Mm. Paano nangyari yun? Tapos wala kang root. Oh. Saan ka ba galing, di ba? Bigla ka na lang 8 dan. Oh. Nag-8 Baka lang sa alien Tekken. yan. Baka alien. Tingin nyo ano Sobrang sa yun? Tekken. Tingin nyo ano yun? Tingin nyo delikado yun, yung mga ganong strategy? Talagang delikado yun. Lalo na kung magtuturo siya, mali-mali ginagawa niya. Mhm. Para kang pumunta Paano sa... kung gawin niya yun? Kunwari, pag may kalaban ka, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Pag sinaksak ka, ganito gawin mo. Di namatay pa yung tinuruan niya. Parang yung sa mga Di memes sana na ano, no? pinatakbo niya na lang, di ba? Parang yung sa mga memes na yung nagsuturo ng self-defense na tapos sabay after mga ilang minutes, nasa langit na siya. Nasa langit na. Di ba sobrang delikado nung ginawa niya, no? Tingin ko parang kailangan talaga may makausap siyang tao to let him know yung gravity nung ginawa niya. Akala niya siguro parang, promotion lang yun. Pinopromote lang yung sarili niya to get, clients, di ba? Pero Mhm. yung exchange nun, yung, alam mo yun, yung tag dito, yung parang false security ng tao na magpapaturo sa kanya na parang akala parang pag nagpaturo ako dito, ito naging coach ko, kaya ko na protektahan sarili ko. Katulad ng sinasabi ni Coach Juggler na alam mo yun. Tapos iba pala yung ginawa, mas mapapahamak pa siya. Di ba? Yeah. Yung consequences. Papa Goat, may lumapit na ba sa'yo na fighter na dinoktor yung record? Madami yan sa like locally at hihingi ng laban. Sasabihin niya ganito lang ang record niya or sasabihin niya debut fight. Madali naman makita kung kung nandodoktor o ano. Pero for international, kahit sabihin niyang 100 fights na siya, kung wala siyang shared over topology, hindi siya makakalabas. Kasi hindi ko siya matutulungan. So the first thing na the foreign promoter would ask would be, anong shared dog nito? Anong topology nito? So, kahit sabihin mong napakagaling niya, hindi mo ma-justify yan dahil there's nothing to back it up. Sino So, nagpapasa wala. ng record dun? Kami, yung matchmaker Promoter? ko, yung nagtrabaho. Yes, the promotion itself, yes. Okay. So, kaya So, very important yan sa mga young and upcoming natin na you have to have yung shared dog at topology kasi kung hindi, mahirapan kang lumabas. Nandun ang pera sa labas. Wala dito. Tama. Ano tingin nyo na kailangan i-develop both promotion and the fighters itself? Foreign coaches, tingin ko. Mag-import ng foreign coaches. Like sa wrestling, ang jiu-jitsu siguro ganun. Pero I think in 5 to 10 years, kaya makakatch up ng Philippines. Dito naman, kaya naman talaga lumakas para sa akin, Mike, kaya naman talaga lumakas na, basta Philippines lang pag-uusapan na, kaya naman talaga makipagsabayan Meron lang kasing ganito Hindi ka pa pwede makipag-cross train dito sa kabilang gym na alam mo namang malakas kasi nga, yun nga, katulad nga yan yung pinag-usapan natin kanina, ego. Di ba? Hindi ka pwede mag-training dito, hindi ka pwede mag-training. So, ang nangyayari, self-training na lang. Wala kang nakaka-training na katulad yun sa atin, di ba na, Ronin Jiu-Jitsu, San Dionisio, pupunta kay Gab. Kay Gab, ang lalakas. Kumbaga, pwede yung ganun. Sa ibang bansa kasi, pag alam nilang, uy, may kalaban na ibang bansa, o tara dito tayo. Sama-sama Amerika tayo, tayo, no? sama-sama tayo. Dapat ganun. Dito kasi sa Pilipinas, wala. Bihira. Meron man, pero bihira. I-shoutout ko lang dyan yung efforts right now ni Coach Lester Del Rosario sa PIMA. Yes, isa pa yan. Ganda yan. He's trying and yun ang goal nga nila is mag-unite, ma-unite lahat yung mga promotions na yan, mga fight teams na yan. Napakagandang effort and they're trying. I mean, nagulat nga ako nung last event ko sa Pampanga. They showed, unannounced yun They showed up and then sabi nila kung pwede nga daw sila mag-observe. Sabi ko, sige, by all means. And
Malaking bagay. Malaking bagay yung ano nila. Kasi syempre yun they're at the professional level and yan ang ginagawa niya. So, kung pakikinggan siya ng mga ibang teams, I believe may pupuntahan ito. Yeah. And isa pa is we need the support from the LGUs. Kasi yung mga LGUs natin, hindi lahat yan pare-parehas na sumusuporta sa combat sports. Okay. So, which is the majority, hindi nga sumusuporta. Kaya lalong mas mahirap. Pero once we get the support from the LGU level, mas marami tayong matitrain na fighters ng maayos kasi may suporta. You know, that's number one. Right. And then, syempre, dahil gagaling ang mga fighters pag may suporta, pag inilaban na natin sila abroad, then makakapag-demand din tayo ng maganda-gandang TF. Kasi right now, ang starting do sa mga medyo may pangalan, nasa around $1,000, no? So sa medyo mababa, nasa around 700, which is malapit na, mas malaking dihama compared to how things are dito, no? Tama. Yeah, so sana ngayon mag-election, so sana yan ang isang maging nila. Pero with the local promotion itself, sabi ko nga, si PMAF is doing a good job and they're trying their best. And support ako dyan sa ginagawa ni Coach Lester. Nice. I've met yung Coach grupo niya. Lester Yes. parang Kahit twice ako, na ganyan yata. Magka-chat kami kanina ni Coach Lester. So, sobrang tagal niya na rin talaga sa akin ino-offer yan. Siguro mga 6 years ago na rin. Na tatayo niya nga daw yan hanggang ngayon. At least ngayon, natuloy niya na. At syempre, dahil isa ako sa sinabihan niyan, talagang nabisi lang ako ng mga panahon na yun. Kaya hindi ako nakasabay sa kanya. Pero baka this January, baka pagpunta ako sa seminar niya. Lahat ng offer na binigay niya sa akin, kukunin ko. Nice. Nakakahiya na rin kasi syempre, Di ba isa ako sa mga unang naka-award din si Coach Lester sa'yo, di ba? Sa local MMA. Na-recognize din siya, di ba? Sports official. Sports official of the year, no? Nice. Kasi siya yung MVP behind the scenes talaga eh. Lagi kita mo siya sa Brave, makikita mo siya sa mga events, local events. Sa Warriors, sa niya, UGB. no? Talagang, alam mo yun, makikita mo yung love niya dun sa ginagawa niya, you know? Yung passion niya. Tsaka aside from that, ang dami niya pang na-produce ngayon na gold medalist sa Jiu-Jitsu. And Actually, sa parang Asian, Ama. Yeah. Si Ani Paruma. Yeah. Parang nakita ko yata sa General Assembly ng DefTac, parang na-awardan din yata yung team nila sa Marikina as best team, di ba? Yep. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, we will dadaanan natin yung mga nakakuha ng award, and then we'll just going to discuss a little bit of the fighters, about the fighter na mga madadaanan natin. Alright? So, okay. Pinoy MMA Fighter of the Year, International Knockout Fighter of the Year, International Debut of the Year, male. None other than Marwin the Green Goblin Kirante. Yep. Ang galing ng bata na to, no? He's undeniably the best strawweight right now na naaabangan. Agree. Ang sipag, no? Talagang saan ba siya nagsimula, Kuya Mike? Coach Juggler, kung alam niyo, Papa Gold. Parang alam ko, De Tomas. De Tomas siya. CJ. Produkto yan ni Papa Charles. Okay. Yan ang roots niyan. Ben Crew Gym. Ba yan? Tapos, saan siya nagtuloy? Parang napunta siya kay di ba? Parang nag-sprawl. Kasama niya na ngayon sila di ba? Sila Mugen. Sa Sambo and sa Sprawl. Yeah. Okay. Valiant pala. Sila nag-play. Valiant, yes. Alright. So doon yung grounds niya, doon niya na natutunan ngayon. Yeah, in Valiant and Sprawl. Tsaka yung sa Sambo team in USD. Ano ba yung background niya? Galing siya sa Muay Thai. Yun ang pinaka-base niya. Yun yung bread and butter niya before. Pero nagkaroon siya ng Jiu-Jitsu. Gumanda yung guard game niya. Oo. Tama. And then siya lang din yung parang Hakot Award sa local MMA, no? Hindi kasi undeniable talaga is actually pwede nga rin performance of the year Oo, no? Sa lahat. Sa Brave. Saka sinunod-sunod niya yung niya, no? Yung international exposure niya, no? Talagang kaya kasi magaling yung
nag-manage din sa kanya. Manager niya. Tsaka si Joe Noor. Vincent. Oh, Joe Vincent. No? Si Joe Vincent pa rin ba yung sa 1? Both, yeah. Both. Wow, grabe, Raven no? won championship. Mamaya pupunta tayo kay Joe Vincent, so, no? Pero dito muna tayo kay Marwin Kirante. Anong tingin nyo magiging future ni Marwin based dun sa performance niya for Strawweight this world champion. 2024? Agree, Papa Goat? Mukhang agree si Papa Goat talaga eh. Yes, Talagang, I do. Kasi kilala ko rin yung bata. Mhm. And just like sabi nga ni Mike, undeniably, the kid has it all. And world champion yan for sure, very soon, international. And hopefully, mas malayo pa ang marating niya. Mhm. Yeah. Yep. Coach Juggler, But- ano tingin mo? Pasado. Magkatimbang ba sila ni Pasado. ano? Magkatimbang ba sila ni John Dave? 125. Magkatimbang sila? Magatimbang. Pucha, mga solid pala yung nasa ano, no? Ganong weight category, ano? Ang daming Mhm. mga pwedeng maging contender na, alam mo yun, dito sa local. Marami sa Pinoy yan. Yung weight na yan, weight class. Yan yung Yeah. mga exciting panoorin eh, no? Liliksi, di ba? Oo. Liliksi yan. Fast and Furious. Mhm. Okay. So, Marwin Kirante, sobrang grabe, no? Ang ganda ng pinakita niya performance for 2024 and we are looking forward and nakaabang kami sa mga gagawin niya pa in the future. Shoutout din sa coach niya kay Nong Laurio who molded him to be the fighter he is today. Kasi mas grabe yung in-improve niya since he moved to sprawl. His fight IQ, striking accuracy, grabe yung in-improve talaga. And sa grappling niya for sure, syempre sa Sambo and kay Coach Jerry. Tsaka parang halos lahat kaya niya na rin gawin ngayon eh, no? Yeah, he can do it all. He has the best sprawl in the game right now. No? Grabe. Mhm. Parang ang bilis niya na-absorb lahat eh, no? Talagang doon mo makikita yung... Sipag lang talaga sa training. Oo, doon mo makikita. Tsaka yung Sipag ano niya. lang talaga. Yung Tsaka kahit talaga- Sunday, pag may interview yun, minsan nakakatulog yun sa interview kasi galing training pa rin. Ah. Grabe. Pero Ganyan talaga ang lahat buhay ng ng binanggit fighter. natin, kaya-kaya talunin na ng 8 dan black belt yan. Ay, Patay tayo dyan. Grabe. Patay tayo dyan. gagano lang. Alam nyo ba, meron na naman ako ngayong ano. Okay lang ba dito, Kate? Sige, Sabihin ko. sige. Meron na naman akong balita sa inyo ngayon. Ano, Nakakatuwa. dito lang yan sa Pod Sports episode 7 mo sasabihin. Ay, oo naman, wala pa ako ibang pinagsasabihan. Ito, maganda. Meron na naman ngayon, Mm. Jiu-Jitsu. 10 dan. Oh, wow. Golden belt. Golden. Grabe na. Teka, wait lang ha. Pero, teka lang, sorry. Hindi ko ma-sure kung ay, nako tong mga tao na to. 10th degree gold belt pala. Oh, wow. Lupit. 10th degree gold belt. May registration number pa, 0528198884. O, di ba? Grabe, no? Saan nila nakukuha yung... All around combat complete self-defense. Combat judo, hapkido. Tapos yung jiu-jitsu niya, balibaliktad. Jiu-jitsu. Tapos letter O yung dulo. Tapos karate. Tapos arnis. Patay. Tayo dyan. Patay. Paano pag Tay nag-apply tayo sa'yo ng Wego todo yan, Papa Goat? Pinalo sa 8 dan black belt. Ay, ina, may golden na tayo. Hindi ko natatanggapin yan, Tito Kit. Overqualified. Pero Overqualified yan. may pananagutan ba kayo doon, Papa Goat? For example, niloko niya yung record niya and then nakalusot siya sa inyo. Pagdating doon sa mismong laban, Hmm. sablay-sablay Nagulpi. nagulpi ng todo. Ay, Wala, problema nag-waiver na niya. naman sila eh. May waiver naman lahat yan. Oo. Yeah. So, Kasi minsan, pero interesting yan, ha? Yung interesting yan, yung pag-akyat ng Wego Todo kasi as of now, lahat yan, the majority are all amateurs. Wala namang Wego Todo before, di ba? So, lahat yan amateurs. Pag nag-start sila sa Wego Todo, kahit sabihin mo pang master yan, amateur yan. Dahil mga 5 consecutive wins yan, doon pa lang papasok sa sa pro.
Okay. So yun ang category namin. Pero idol ko talaga yan si ano eh. Sino ba yung estudyante ni Coach Jagler? Si The Joker. Si Alfredo. Joshua Garcia. Si Joshua Oo, Garcia iba na yun. Iba yun. MMA. Oh. Papa Goat, alam mo Oo. ba, pag nagte-training kami dito, lahat kita mo nagugulpihan, Yeah. putok-putok. May black eye nga siya rito ngayon eh. Oh, Pasok yan, yung nakita ko. ganito, Yeah. putok yung ganito. Alam mo ba kung anong mga music? Puro bini. Simula umpisa hanggang matapos, puro bini. Ibang klase. Misteryoso. Ibang klase. Pampahit, parang yung tugtog ni Kuya Mike na ano ba yun? Tsaka Bumalo ka man sa akin. Pagkat saan ka man. Patay. Nagulat ako. Akala ko may tumutugtog lang na iba dun sa... Sabi ko, nasira yata phone ko ah. Pinanood ko. Sinadya ko yun. Marketing yun. Kasi pag kinumpare mo yung normal video ng laban ni Manahan na full fight, 1,000 views lang. Pero yung nilagyan ko ng twist, naging 10,000 views. Ano yun? Grabe. Marketing yun. Diba? Galing talaga. Talino talaga to si Kuya Mike. Alright. Next. Paulo Maging Cruz. Amateur Prospect of the Year. Without a doubt. Alam Oo niyo ni naman. Papi Gut kung Hindi bakit. naman sa hindi naman sa bias, pero ang lakas talaga Pero ni bias Paolo. talaga ako. Pero I base it on facts and records. Oo naman. And si Paulo, ano siya? Tawag dito, alam ko judoka din siya eh. Alam ko eh. Hmm. So marami siyang alam, marami Judo brown belt si Paolo, judo brown belt. marami siyang bala, marami siyang pwedeng ilabas pagdating talaga. sa laban. Mas lumakas si Pao ngayon simula nung nagpunta kay Gab. Tsaka grabe kondisyon eh, no? Oo. Hindi tumitigil yung bata. Pareha Grabe. sila ni sino yung matangkad na ka-teammate niya? Si Alex. Si Alex. Isa pa yun. Parehas eh, no? Isa pa Talagang, yun. akala mo di napapagod pag lumalaban eh, no? Isa pa yun. Dahil na-addict sa jiu-jitsu si Alex. Grabe. Lakas pa ng wrestling. Ganda na jiu-jitsu ngayon. Ayaw tumigil kaka-competition sa jiu-jitsu. Grabe. Yung mga bata. Ang lakas ano. So anong tingin niyo makikita natin na future ni Paulo sa International yan. Magpapasiklab sa international yan. Pero ano siya no? Ano na ba siya? Amateur, professional na ba siya o ano pa lang? Amateur. Amateur pa. Amateur pa rin. Oh, Pero malapit na siguro mag-pro yan. okay, so ang tingin nyo, is it time for Paulo Cruz to go professional na next year? Oo. Pwede na. Sa akin, next year Kung hindi siguro. pa rin naayos ng topology yung record niya ng para sa IMAF, pro na talaga. Hinog na, kumbaga hinog na. Pwede na. Pwede na talaga. Pwede na ihain. Nice. And very interesting fighter din si Paulo Cruz kasi talagang marketable. Inaano niya, ano rin siya, 'di ba? Model rin siya ng 'di ba, ng Top Culture, 'di ba? Okay na. So, yun. Ganda rin ng mga laban na pinapakita niya, 'di ba? Hindi boring yung mga fights niya, no? Nice. Congrats to Paulo Cruz for, being recognized as Sa pa yun, napakasipag din nun. Ayaw din talaga tumigil. Tsaka isa pa yun humble din. Hindi mo rin siya isa rin siya. Hindi mo siya mapapagkamalan na MMA fighter din. Ayun. Alright. Soon magpapalit na siya ng moniker. Ano na? Ano tingin mong bagay? Ang moniker kasi niya ngayon is Paulo Maging King Cruz. Makukuha na niya yung corona. So, hindi na siya maging king na. Diba? Tama. I wouldn't mind giving the kid a break sa UGB. Pag nag-pro siya, UGB, ano ba siya? Lightweight? Feather. Or bantam, pwede. Bakante ang feather right now. So, nice. Sino ang possible na makalaban niya, Papa Goat? maghahanap tayo ng somebody na talagang deserving. Riden, pwedeng i-market as a rematch. Pero MMA naman. Pwede.
Nice. Ikaw, Coach Juggler, may naisip ka na Or JD Villa ulit. Si Jay. matcha-challenge Si Jay ka? ang naisip ko. Jay. Ah, Sila ulit. Sila ulit. Pareho ng belt holder, di ba? Pwede. Okay, Sa nice. amateur. Pwede. Parehong belt holder sa amateur. Mm. Ngayon, isabog natin for the belt ang Pwede. pro. Nice, Pro, nice. pwede. Ayan na, Paulo Cruz if you're listening. Yan. If you're watching. Alright. So, ayan na, may mga abangan na tayo sa 2025. Ang dami ng pa-freebies na pasabog ni Papa Goat, ha? Partida, wala pa yan, Pops. Kayo, Marami kayo pa. ini-stylean nyo ako. Ini-stylean nyo ako unti-unti. Marami pa yan. Marami pa Kapag yan. alam mo naman, ay na, susuportahin naman namin yan. Oo. Dapat pupunta Diba? ako nun sa Marami pa Pampanga. yan. Pupunta ako dapat namin sa Pampanga. Sa may talagang sira ang motor. Alam mo, kating-katin na ako Tapos may doon sa kainan nagre-request nila daw Papa Goat. 2v1 daw. Hmm? Oil wrestling daw. Oil Oo. wrestling. Nasabak Si natin. Copiado daw. Pag nanalo daw si Copiado ng belt, 2 versus 1 daw sa oil wrestling. Si Papa Goat yung nagpa-oil, di ba? Yung Yes, sumaw sa women's. Mega Dance. Oo. Tuwan-tuwa As in. ako doon sa mas Hindi, sobrang dulas nun. Ito maganda, Oo. ito maganda kay Papa Goat, yung creativity niya talaga. Yeah, it's Nandun. he's making the unconventional conventional. Usually, Wala si Juan. Hindi nyo, wala kasi kayo doon sa mismong event eh. Nakita nyo sanang, may bukang liwayway. yun ang kailangan kung na dapat mo Yeah, gawin. there was. Kailangan mo there pumunta was. ng live pag may mga ganyan Oo. na Bawal sa akin yung mga ganyan. Hey, you would think yung bukang liwayway medyo madilaw-dilaw at orange, di ba? Ito pink. Uy, Grabe. Mag-ano muna tayo. Alam mo, dapat yung sunod natin na fighter, babae. Pero since bukang liwayway yung ano natin, mag-ano muna tayo ng konti, skip muna tayo ng konti. Dito muna tayo sa Juggler of the Year. Si EF Sevilla, The Spider. Mhm. legit. Tingin nyo, paano niya na ma-manage yun? Time management talaga tingin ko kay Ian. Time manage. BJJ, Black Belt, MMA, tapos, ngayon ko lang nalaman na architect pala si Oo, architect. Prof. EF. architect. Last Actually, time. kapitbahay ko yan kapitbahay ko yan dito. Talaga? Taga dyan lang siya. Kapitbahay ko siya. Paano siya sa normal na araw? Parang, Normal na araw. hindi mo rin nalang pagkamalan na champion, gano'n. Oo, wala. Normal lang. Tsaka hindi siya palagalanay katulad sa amin na yung tatambay siya sa mga tropa niya. Hindi, nasa bahay lang yan. Trabaho, bahay lang yan. Tapos o kaya lalabas sila nung girlfriend niya. Ganun lang. May tropa siya, mga pinsan niya, ganun. Hindi yung tropa talaga na katulad ng mga tambay talaga na ano. Alam mo dati, nag-usap kami ni EF one time sa HQ. Tapos natanong ko siya about dun sa fight. Wala pang podcast nun, wala pang kahit ano nun. Tapos sabi niya parang busy pa daw siya sa trabaho, wala pa siyang, yun yung hindi pa siya lumalaban wala pa siyang eros nun sino ba yung comeback fight niya? Janelle Francisco. Ruel Cantal. Yung Ruel Cantal. Okay. Isa, Dream Dream Fight. Fight. Tapos nagulat ako, bigla siya lumaban. Sabi ko, akala ko, siguro, hindi niya maalis sa system niya yung, yung hinahanap niya yung sakit ng katawan, hinahanap niya yung laban. Na-miss niya. Nag-umpisa yan ng pandemic. Training partner talaga kami ni EF kasi kapitbahay ko siya. So, nag-uusap kami. Sabi niya, Tol, gusto ko ulit maglaro. Sabi niya, nasa HQ naman tayo, isang team naman tayo. Sabi ko, magtulungan tayo. Sabi ko, sige, tulungan kita, ganyan. Ano tayo? Ayun, simula nun, pads, hanggang sa naging condition siya. Tapos, sakto, yun, may laban. Ay, laban. Ganun lang. Yung sa Dream Fight, no? Naalala ko yun. Oo, sa Dream Fight. Siya, sabi niya, Tol, bigyan mo na ako laban. Condition na daw siya. Sabi ko, sige. Sipag ni EF, no? Makikita mo siya sa Sipag. umaga, Hindi nasa naman nung HQ. laban niya, pupunta rito ng tanghali yun. Pupunta rito ng tanghali, pupunta ng hapon, pupunta pa sa HQ. Pupunta siya, magme-message siya sa akin, pupunta siya rito na 2 p.m. Tapos pupunta pa siya sa HQ, magro-roll, tapos didiretso na siya kay Gab. Okay. Tingin mo, Coach, meron ka pa bang pwedeng, may nakikita, kasi ikaw yung ka-training partner niya lagi
'Di ba? Tingin mo ba naka-max out na si Prof. EF? O marami Nako, pang marami pa siyang marami pa. matututunan? Mas malakas ngayon si F kaysa nung mga syempre basta lagi ka naman nagte-training, talagang may improve mo. May nakatago pa rin talaga. Mm. Pero grabe yung laban niya kay Eros, ano? Buhay na buhay yung dugo ng lahat ng MMA fan. Parang, Grabe yung comeback niya talaga na yun na oo. Kahit alam mo yon, kahit hindi siya nanalo dun sa laban na yun, makikita mo na talagang naka 100% silang dalawa, no? Oo. So, ano tingin nyo? What's next for Prof. EF? Ano tingin yung International. international na? Tingin mo makakalaro pa siya sa one? Tingin mo Si Mike na. tingin mo may interest siya, Coach Jagler? Ikaw tingin mo kasi lagi mo siya kasama. Oo naman. Si F naman ready yan sa ang tapang niyan, naku. Kahit saan mo isabak yan. Basta ready yan sa lahat. Mm. Basta training lang. Okay. Alright. And sobrang exciting fighter talaga si EF. Parang tawag dito mapag-rounds o mapa-stand up, talagang mahihintayin ka sa kanya na alam mo yun, meron siya laging pasabog, may surprise siya lagi kada laban niya. And talagang makikita mo yung lakas ng loob talaga, no? Papagot, pag talagang full camp yung fighter, talagang makikita mo no, sa laban. Oo naman, of course. Magmamanifest yun sa laban ni fighter. Once na well-prepared, maganda yung fight camp, full fight camp, syempre labas yan. Labas yan sa laro. Talagang quality talaga yung lalabas no? Oo. Yeah. Kapag nakita mo ba na hindi nagpe-prepare yung fighter, turn off ka ba? Parang... Oo, hindi na yun makakaulit. I mean, kumbaga, Yun you gave him the opportunity and then wala, hindi niya pinaghandaan, sorry na lang. Okay, Yeah. tama. Ganon yun. Kasi ito na yung exposure mo, ito na yung opportunity mo eh. Tapos parang... Mag-training ka na lang tapos pangit papapakita mo sa laban. Yeah, there you go. Ganon lang kasimple. Nasaktan ka na lang din, di mo pa... Hindi. Tapos, kasi marami naman fighter talaga na ganyan na hindi kasi ako naganda meron no late notice kasi. Isisisi mo, di ba? Pag binigyan mo ng late notice, ba't kinuha mo? Natalo ka. Late notice kasi. Hindi sana di mo tinanggap. Ganon ka simple. Hindi sana nag-training ka muna, tapos nag-antay ka ng ibang opportunity na ibibigay sa'yo na ready ka na talaga. Na kahit matalo ka, alam mo sa sarili mo na pinaghirapan mo sa training. Pinaghandaan mo at lahat. Oo. Yeah. Paano nyo minamanage, Papa Goat, yung biglang nag-pull out yung fighter? May naka-backup na yan kaagad. Na, yun nga, like I said, may plan B yan, may plan C. Pero sometimes, kung talagang wala kang makitang magiging magandang katapat, you just have to drop the match. Yan ang mangyari. Or kung talagang very late, yung pag-back out niya, winner by default na lang talaga yung kalaban. Ganun ang kalalabasan niya. Meron bang ibang offer dun sa mga short notice? O parehas lang? Sometimes, depende kung sino yung bibigyan natin ng short notice, may extra yun. Meron. Okay. Kasi yun din yung parang naglalaro sa isip ko as an MMA fan na alam niyo kapag may mga short notice, parang ba't niya tinanggap? Yes, parang yes. parang syempre medyo delikado siya doon, di ba? Pero yun. So nagkakaroon pala ng magandang negotiation between promotion and meron the din. fighter. Depende kung sino yung papasok natin. Nice. Yeah. Si EF ba nakakuha na ba siya ng short notice na mga laban? Wala pa. So far, hindi ko makuha yung short notice sa EF. Hindi siya nakakuha, no? Okay. Minsan lang lumaro yan sa minsan lang siya lumaro sa akin noon. That was back 2018 Blaze. Sila ni Jomar Malangit. Lupit nun. Pa nakita yun panoorin ko nga sa YouTube yun. Sa Blaze yun. Nagpang-abot pala sila ni Jomar, no? Ni The Rush. BFC 1. BFC 1. Sa Urban QC ginanap. Doon nakuha ni Miado yung belt niya. Strawweight champion.
Tapos after I that, see. naipasok ko na siya sa 1. Doon pala siya nag-start, no? Yeah, sa akin siya nag-start. Nice, nice. Akala ko ba wala kang ginagawa, Papa Goat? Wala nga, wala pa akong ginagawa. Akala ko ba wala kang ambag? Wala akong ambag. Yeah. Okay, next fighter. Ito, talagang yung charisma niya, grabe. Sly Erica Bumogao. What can you say about yung fight niya, debut fight niya sa 1FC? Talagang parang fan favorite siya nun no? Magaling siya, magaling talaga. Pero kinabahan ako sa Ibang kanya klase. nun. Tingin nyo, dikit ba yung laban sa inyo, sa ano nyo? Panalo talaga yung Sly. Panalo talaga. Panalo Oh, talaga Panalo siya. talaga yung Sly. Sobrang aggressive din yung Sly. Oo, galing ng bata talaga. Kaya the panalo game. pa kami sa pusta. Kaya thank you. Tingin nyo mag-MMA siya? Oo, nag-MMA yun sa TLC. Talaga? yung Pero sa nakay-champion. international din. Ano ba, for example, sa 1FC? Di ko alam. Depende sa kanya. Pero I think she will focus on Muay Thai. Kasi with her weight right now, I think she's perfect for one Super Series for now. Kasi pag MMA malalaki na 52 usually. Yeah. May mga magagaling ba dun sa 48 ano niya? lang siya 49 Dun sa lang. weight division niya ngayon, may mga potential bang magpapahirap sa kanya dun? Tingin mo, Kuya Mike? Meron pero madalang kasi sa sa weight niya ngayon Tingin ko pag Kaya niya mag-champion dun. Depende ko sa sa matchmaking ng one. Pero tingin ko they will give her good fights for now. Para ma-build up muna. Kasi I think they won't rush Isla muna. Kayo, Papa Goat, Especially paano with, kayo with her nagaganon? fanbase sa Thailand, grabe. Oo nga, kaya nga Pati talagang yung charisma niya sa TV, iba charming na, alam mo yun, na fighter. Na, tas pa-smile pa, di ba? Talagang complete package siya Yeah. Paano kayo mag-groom ng fighter, Papa Goat? For example, parang ito, nakita mo to si fighter A. Pucha, may potential to. Paano nyo pinapasok yung mga match niya? Yung mga susunod na laban? Marami ako niyan nung nag-first start ako sa UGB. Meron ako halos 2 ng fighter nung araw Yeah, kasi yung fight camp nila noon was in a 1,000 square meter na facility. Merong bahay, merong boxing ring na malaki, merong cage na malaki. Doon sila lahat nung araw. So marami yan. So lahat ang isip ko kasi nung araw, dahil mahirap ka, gusto mo mag-fighter, halika dito. Ganon lahat yun noon Kaya hanggang sa eventually nasunog ako dahil the problem was sobrang dami mong kinuha and then eventually sasabihan ka na dahil ikaw yung may kaya, ikaw dapat lahat ang gagalaw. Hindi pwedeng ganon kasi tama. So pero so sa pag-groom ng fighter, hindi rin pwedeng masyado ka mabait. Tingin nyo kay Sly, anong tag dito? Sino yung tingin nyo na susunod sa kanya na Muay Thai fighter na babae na pwede rin pumunta sa one? Rudsma tsaka si Kylie Malyari. Mm-hmm. Or si Florivic Montero. Saan na sila lumalaro ngayon? WMC. Si Florivic Montero sa WMC kakapanalo nga lang last December. Tapos si Rudsma marami na ring experience like Islay and she fought sa higher weight classes. Dapat mag-one championship yun. Kalaban niya si Bing Nguyen. Kaso na-derail dahil sa pandemic. Si Kylie, I think, in a few years din. Mag-ano siya, maglalaro na rin siya sa one. Tapos, okay. So, Sly made a very good, debut. Kaya, syempre, na-recognize siya ng local MMA. And, so we're moving forward now with the Mixed Martial Arts Photographer of the Year. Si Fran B Creates. Nag-shoot na ba siya sa'yo, Papa Goat? Hindi pa yata. Hindi pa. So, Papa Goat, minsan invite mo. Sige. Manila Pops, pwede. Okay. Sige. Next, within the next few months. Fran B. Fran B.
Shout Yeah. out to you. Yun, yun. Sige, pakishare mo Auntie. sa akin, ano, Oh, Kuya Auntie. Juggler. Si Sige, Auntie sige, dapat sige. to nagpapa-burger to eh. Mhm. Ayun. Ano kasi, start to si Frankie simula nung nag-aaral siya. Talagang Mm. kahit nung mga white belts pa kami, talagang pinipicturean niya lahat. Talagang mahilig talaga siya mag-picture hanggang sa Mm. gusto niya talaga. Galing naman. Tsaka magaling yung bata na alam mo yun, yung Galing talaga talagang yung bata. marami pa siya matututunan sa Mas gumaling ngayon. Oo. Dati akala ko nga trip-trip niya lang mag-picture-picture. Yun pala Oo. talagang magaling talaga siya. Tapos dati, Na-develop, tapos dati natatawa pa ako doon. Yung ginagamit niya doon sa mga gagandang shoot niya. Tawag dito. Sobrang, alam mo yun, outdated na camera pa yung gamit niya noon. Hindi pa high-tech na camera Galing. yung gamit niya noon. Kaya sabi ko, Oo. galing mo. Sabi ko, galing mo. Kaya Mhm. yun. So sana, no, marami pa siyang event na makuhanan. And, Papagut, tutulungan ni Papagut yan. yeah. Walang problema. Hindi naman siya mamimili ng kung ano yung event, di ba? I mean, No. does it have to be basta combat sports, right? Hindi naman kailangan MMA lang. Kasi ang isang magbabago next year for UGB, kakaunti na yung makikita niyong MMA fights. Ayun na naman. Meron na naman tayong bagong Ayan na! umisindat-sindat na si MMA in the house. ang dami yung pasabog ni Papa Goat dito. Grabe, busog Huwag na busog muna tayo. Papagut. Maraming may excite na naman dyan. Wag na muna. Huwag na muna. Okay na yung narinig na nila. Alright, so Frankie, marami kang magiging project next year. Thank you, Yeah, Kuya Juggler. I have it na. Nasend ko na yung Facebook niya sa'yo, kuya. Yes. Thank you. Pero tingin ko, Kuya Mike, kung naging active din si Coach Sara, matinding laban to, no? Medyo naglaylo lang si Coach Sara eh, no? Medyo naglaylo lang siya eh, no? Pero kung nag-active siya, kaya nga, dalawang magaling na photographer yan. Magaling rin yun, kumuha yun. Dalawang magaling Yung na laban photographer. mo, sa sa ESFC. Sa ESFC. ano ba yun, Mike? ESFC ba yun? Eastside Fighting galing. Challenge. Nina Coach Lester din, tsaka Ate Jack. Oo. Solid, maganda event. Alright, so ito na ngayon, next na. So congrats to Frankie Borja para sa recognition na award na to na syempre pucha local MMA yan eh. Okay, so ito na yung next na natin awardee ng local MMA, syempre Mixed Martial Arts Promoter of the Year Ferdinand Papagot. Anong secret mo, Papagot, sa the way how you manage things pagdating sa ganitong trabaho? Number one, I would say, is passion. Kasi despite yung hardships na wala namang steady sponsor, tapos hindi rin naman nasusuportahan locally kasi gusto lang lahat libre. Libreng tickets, libreng merchandise. Kung wala talaga siguro yung passion, hindi mangyayari. Yeah. And then the second is, ito na yung calling ko, ito na yung purpose ko talaga. Kasi after retiring from the US Navy, sabi ko, bata pa naman ako, I can still do a lot. Hindi naman ako pwedeng banjing lang. Sabi ko, there has to be a purpose. So nung nakita ko yung need na, sabi ko, fight promotion kasi it has to be something na hilig ko para hindi siya i-consider na work. So ayun, with that being said, kung wala akong pension, hindi ko kaya to. Kasi syempre, priority ko would be my family, di ba? Kailangan ko mag-provide ng food on the table. Pero awa ng Diyos, meron din namang biyaya, na-share pa natin sa community. So, ito na yun. Ganun lang kasimple. Tama. Yeah. And we thank you for that, Papagot, for for a huge contribution dito sa MMA industry. Kasi wala pa ako nagagawa niyan dito. Partida pa yun, partida wala pa ginagawa yan.
Wala Yeah. pang ambag yan, ha? Wala Grabe. tayong Sabi nila. Sabi nila. Oo. Oh, well. Tapos, anong, ano, ito na naman, magpapasabog na naman si Papa Goat nito. Itatanong na naman ako na Ah, ano yung tanong? kakaiba. Ah, So, syempre, nakita ko yung post mo about BKFC and syempre, naglaway na naman kami sa post mo, Papa Goat. Alam mo na, tanong ko muna, how is it like to be with McGregor, di ba? May picture ka with Yes. McGregor and the bosses Yes. of BKFC. yes. Ano yung mga napag-anuhan nyo? Photoshop lang daw yun. Photoshop. Pinotoshop Sabi? ko lang doon. Sabi din, grabe naman yun. Pinotoshop ko lang. Ano yung napag-usapan nyo na something na, Okay. Alright. mo dito sa Philippines? Okay. Well, as you can see, yung expansion nila ngayon is global, no? Hmm. And ang prediction dito, this is supposed to take over MMA. Gawa ng it's totally different, no? Mas brutal ito, may yung mga sapak na yan sa mukha, sa katawan, bare knuckle lang talaga iba. Iba once you're there ringside na naririnig mo yung lumalagapak na kamao sa kung saan, no? And they're doing it right now. And ito, sunod-sunod na yung mga naka-line up for the US. And then they have Italy ngayon. Yung in-attendan ko noong October was Spain, no? So there will be more. There will be more na sabog. So back to your question, how is it like working with these people? They're very motivated and they're very passionate and they're doing everything. So yung for the Philippines, not until maging malegalize yan dito kasi hindi pa approve ng GAB yan dito Talaga? Yeah, hindi siya. So yung sinabi ko kanina na reality TV, medyo na lang yun. There's going to be a little twist pero yun ang mangyayari dito sa Pilipinas. And I do have a list of fighters already in mind. And it's just a matter of maayos nila yung scheduling nila para mabigyan talaga ito ng focus. Dapat mag-start na kami ngayon January Dapat. So January, February, and then magre-release na kami around April, May after the editing and all. Pero Okay. parang bahay ni Kuya, parang yung ginawa ko lang na bootcamp noon Nice. Santa Ana. And that's actually Invite mo naman kami dyan, Papa Goat. No, pag nandiyan naman, dali na yun. Para Hindi nyo na una kailangan magsabing, Para hindi nyo na una kami kailangan sa chismis. magsabing Bekenemen. Ako alam ko na yun, talaga mag-i-invite talaga yan. Dati kasi di pa kami halos magka-pag-out Coach Juggler, meron ka bang mga fighter na tingin mo magja-jump sa bare knuckle? Meron. Basta ilalatag ko na lang kay Kuya lahat yan. Yan. Basta ang tandaan nyo lang guys, ang weight class has to be 135, 145. Ayaw nila ng maliliit lang. Well, naibenta ko yung idea na sabi ko, kung ano ang hanap ninyo, sabi ko, yung majority ng weight classes andyan sa So maybe in the future they might Pero as of now, sa 135, 145 muna tayo. Okay. And then now, so maghihintay na lang kami sa susunod na mga update ni Papa Goat. So, syempre, ano naman si Papa Goat, very creative, innovative when it comes to this work na ginagawa niya ngayon, di ba, for the industry, for MMA. Alright, so next natin ngayon si Mixed Martial Arts Manager of the Year. Dapat si Michael Sison to Kaya nga, pakakabal yung bata na yan. Agating ko talaga yan. Hindi. Award goes to Joe Vincenzo. Marami naman siya napadala no? Na fighters din. Honestly, that's why I gave it to him kasi he created a star. Tama. Kasi without him, I think Marvin would still be fighting sa URCC or somewhere. Or maybe ZCL. ZCL 3, ZCL 2, gano'n.
Tsaka solid Kasi din siya mag ano, no? Solid if you din siya didn't know, mag-manage, no? he was supposed to fight sa flyweight title ng ZCL 2 Mm. dapat. Tapos nagkaroon siya ng call sa Brave, then the Mm. rest is history. Actually, tingin ko kaya kinuha siya ng Brave. Akala nila pakain si Marvin kasi 3-1 lang yata siya o 4-1 that time. Tapos nagulat yung mga Pakistan. Kinain ni Marvin. Una kumakatay pala yung kinuha nila, no? Yeah. Grabe. Anong nakikita Kasi nyo sa after that, ano? wala nang offer yung Brave eh. I think nag-offer yung Brave pero mas mahirap na laban. So sa jump ship na sa One Championship kasi mas maganda yung offer and yung exposure talaga. Mm. Kaya kaya pinili ko talaga si Joe kasi yung Croc Sports ginagawa nila talagang calculated risk yung mga kinukuha nilang laban. So it's a good thing na yung pag-jump niya from Zeus, then Brave, tas One Championship. Now, dahil sa traction niya sa One Championship, mas maganda kasi nanalo siya ng 350k na bat. So, it's very good for Marvin. Mm. Tingin nyo, doon na siya papunta? Si Joe Vincent? Sa pagmamanage siyang fighter? I think he still has some gas left in the tank. Kasi bata pa si Joe eh. Kasi di ba dati parang yung nag-pod sports din tayo, di ba? Para sabi natin, no? Sa kanya yung taon na 2022 eh. Di ba kasi ang ganda nung exposure niya dun sa mga fights and then social media and then the marketing stuff ng na yung pagma-market sa kanya, di ba? So, ayun. Alright. And lastly, last na to. Ako, tingin ko din talaga Coach of the Year si Coach Juggler eh. Sigab. Mixed Martial Arts Coach of the Year, Rolando Gabriel D. Sigab talaga yan. Sobrang Ano daming masasabi nyo? Ako legit, 110%. Talagang, Agree. Talagang ang galing niya rin ang galing niya rin mag-mold ng fighter, no? Wala nang magtatanong doon. Tsaka, isa pa, ang galing niya rin magtanggol ng fighter niya. Oo naman. Di ba? Parang kalabanin mo yung fighter ko, putya, yagi ka rin sa akin. Pati ako makakaaway mo. Di ba? Kaya kaya tawag dito, package lagi eh. Pag may binuli ka na fighter niya, yagi ka rin sa akin. Ako rin, makakaaway mo rin. Ganun. Anong nagiging effect nun, Papa G, sa pagdating sa sa mga teams na ganyan? Ano ba yun? Parang, does that attract sponsorship and viewers sa ticket sales pag may mga ganong klaseng mga strategy? Well, ang masasabi ko lang dyan, siyempre, kung ipagtatanggal mo, kailangan nasa tama, no? Yun ang first and foremost, kailangan nasa tama. But then, with today's age, publicity, negativity is still publicity eh. Pero, siyempre, yung instinct ng coach na yan, ng any coach, kung sinong fighter niya ang you try to damage yung reputation or what, pagtatanggol niya talaga yun. Yan, si Kuya Juggler, for sure yan. May mga ng fighter yan. Pagtatanggol niya yan. It's natural, di ba? So, since wala naman ako nakikitang anything negative about yung ginawa ni Champ, ni Coach Gab, everything is fine. Pero it creates noise. It creates, opportunities for possible sponsors na maisip nila na, sino ba tong na to? And then let me look into it. Parang magiging curious na sila sa fighter, no? Yes. And then before you know it, okay to magaling pala tong bata. Ganito, ganyan. Then before you know it, ayan may sponsorship ka na. So it's all good. Yeah. Pero natural lang yun. That's normal for a good coach. Yeah. Tama. And tingin mo, Kuya Mike, kasi tsaka si Coach Juggler, nakasama nyo na pareha si Coach Champ Rolando D. Paano niya off-cam and off social media? Paano sila paano yung relationship niya sa mga sa mga fighters niya? Sa akin nakasama ko si Gab kasi kababayan ko rin si Gab eh. Mindanao din yan. Talagang
iba siya umawak ng fighter. Talagang maganda talaga. Tsaka syempre nakapunta na ako dun sa training camp niya eh. Mga panahong laban ni EF tsaka ni Eros. Sumasama ako kay EF. Talagang pag training. Talagang magpe-pray muna bago mag-start ang training. Mas masarap na pag yung si Gab na kasama nyo sa personal kaysa dun sa naririnig nyo sa social social media. media. Oo. Kasi sabi nga di ba may nga tayo na hangga't di mo nakakasama yung tao sa personal talaga. Tama. Yun na yun. Kaya kung meron mang nakakaaway si Coach Gab, social media na gano'n na hindi na, kumbaga sa kanila na lang yun. Tsaka minsan kasi, tingin ko, nami-misunderstood lang din siya. Kasi Coach Gab is exposed to international fights, di ba? So, syempre, nakakasalamuha niya rin. Puro mga foreign, blood din, di ba? Papagod, di ba? Pag sa ibang bansa ka, straightforward halos lahat ng tao Oh, dyan yes. Oh, yes. Walang paligoy-ligoy. Hindi nila Yes. sugarcoat yung sasabihin nila Yeah. sa'yo. Yun ang isa kong, You're right. yun ang isa kong nakikita. Since dahil exposed siya sa mga tao na ganun rin siya magsalita, 'di ba? Tapos yung iba, syempre, hindi sanay dito sa Pinas. Hindi sila sanay. Nasasaktan sila. Yeah. 'Di ba? Ikaw Kuya Mike, anong mo? Take mo doon. Paano niya hinahandle yung yung mga fighters niya? Kasi ikaw nagbigay ng Coach of the Year eh. Diba? Kitang-kita nyo naman talaga sa development pa lang ni Roel from the get-go. Yeah. Agree. From Kenneth, kay McCleary and Allen Y. Coco, Jan Carranza, Gabriel Pada, ang dami. Tsaka yung recently na nanalo pa, yung sa si Coach Manahan. Si Marshall, nagkaroon ng resurgence ng career, di ba? So, kita nyo naman. I mean, results speak for itself. Manahan, EF, John Dave, doon ko pa pagtitrainingin si John Dave. Tsaka iba yung international exposure niya din eh, no? Oo. Tsaka Iba talaga may experience. Iba talaga pag may experience ka talaga sa labas. Tingnan mo world champion ka. Kahit sabihin sa'yo ng tao, world champion ako. Ngayon na lang yung pinangahawakan ni Gabdo. Kahit sabihin sa akin, world champion ako. Iba ba talaga yung caliber ng mga fighter sa ibang bansa? Oo, mas advanced sila sa atin. Mag-a-agree si Kuya Juggler dyan tsaka si Mike. Oo. Mas sobrang lamang talaga ang ibang bansa. So, yun din yung pinagtitibay ni Gab na alam ko yung training, alam ko kung paano talunin yung taga-ibang bansa kasi nakalaban na ako ng ilang beses. Alam ko kung anong kulang, alam ko dapat paano mag-training. Yun yung kailangan naman talaga. Yes, yun yung kailangan talaga. So, ako nga, kita mo, nagko-coach ako. So, alam ko maraming kulang sa akin. Mas may experience si Gab. Mas alam niya na lumalaban ng international yan eh. Nag-world champion na nga yan. Ilan na nakalaban niya. So, alam niya kung ano dapat i-develop, ano dapat palakasin, ano dapat i-training. Ganun dapat. So, kung hindi mo maintindihan yung sinasabi ni Gab talaga, so, kung ang iintindihin mo lang yung post niya na negative at hindi mo iintindihin talaga yung gusto niyang sabihin, talagang haters ka talaga. Kung Pero kung mababahurt ka lang, babasahin mo lang siya na iintindihin mo, okay. Actually, pa nga yun eh, parang tulong pa nga yun eh, di ba? Parang tip yun, tip. Oo, para sa akin, oo. Di ba? Para Huwag mo na lang mag-improve papansinin ka. yung mga post ni Gab na hindi about dun sa MMA. Pero pag nag-post ng about sa MMA yan, maiintindihan nyo kung bakit siya talaga ganon. Kasi gusto niya talaga na iba-iba pa si Gab pagdating sa team. Sa teammates, iba. Pero yun nga, sabi niya, tayo, Coach Jag, tulong tayo, ganito, ganyan, para after a year, ganito, ganyan. Kumbaga tayo, kumbaga parang umangat. Iba yung level, mag-iba yung mga fighters natin na talagang gumaling, lumakas. Sabi ko, ako naman agree naman ako doon kasi iniisip niya para sa fighters talaga. Nice. Ang ganda nung kwento na alam niyo yun. At least kahit papaano, ang coach kasi talagang ipagtatanggol niya talaga yung fighter niya eh. Oo naman. Diba? Talagang ipagtatanggol niya talaga. At ipagtatanggol niya rin yung gym niya.
itself, di ba? Bahay niya yun eh. Bahay niya yun. Tapos Natural parang yun, natural. mga anak niya yung mga fighters niya. So talagang ganun talaga yung gagawin. Alright. Kuya Mike, si Coach D ang number 1. Kung bibigyan ka pa ng top 2, sino yung tingin mong second tsaka third? Coach Nong Co- tsaka si Kuya Jag. bakit? This year, Bakit? sino yung nakapagpapasok ng UFC? Yun na Oh, lang. tama. Tsaka si Coach Diba? Juggler, iba rin talaga humandle ng... Kita mo Oo. naman eh, parang anak niya na si John Dave eh. Di ba? Hindi. Ang lagi ko naman sinasabi, kahit gaano kagaling yung coach, kung ang estudyante mo naman hindi naman makikinig, walang disiplina, walang mangyayari. Kahit gaano True. pa kagaling, wala talaga mangyayari. Tama. Very true. Sino yung top 2 mo, Kuya Mike? Coach Nong, yung coach ni Marvin. Okay. Si Coach Long, Ang laki ng improvement din ni ni Marwin Underrated doon. din eh. Oo, kaya nga eh. Siya nga yung parang di masyado napapag-usapan eh, no? Alright. So, ayun. So, maraming salamat sa local MMA for, giving this recognition to our fighters and to our personalities in the MMA community. This helps them, boost their morale, at least in your small way, di ba? Sa pagtutulungan ng lahat ng tao dito sa MMA community, maliit man o malaki, meron pa rin yan, merong bigat yan kasi katulad na lagi natin sinasabi, we can all agree na talaga sobrang liit lang ng MMA community and everyone's effort is big, di ba? With all that being said and discussed, marami tayong natutunan at marami tayong nakita ng mga bagong fighters and marami tayong mga fighters na nakita this year 2024 na talagang deserve the recognition para sa mga awards na nakuha nila, no. So yung mga diniscuss namin kanina, konti lang yun, pero you can check local MMA page for you to get updated dun sa mga iba pang mga MMA personalities na nabigyan ng award. So maraming salamat Coach Juggler, Ronin San Dionisio, local MMA Michael Saison, and the one and only Papa Goat of UGB. The owner, CEO is Iron Maiden. Siya na yung talagang may hand sa future ng UGB. Yep. Alright. Okay, so bago tayo magtapos, Papa Goat, may message ka sa mga aspiring na mga, alam mo yun, syempre 2025, bago na naman taon. So, anong message mo sa MMA community in general as a whole? Ang masasabi ko lang with today's age, they need to become more active sa pagpo-promote ng sarili nila sa social media. Total, libre naman. So, they need to find time to do that. Para sa ganun, like I said, papansin sila ng promotion and mga promoters, of course, and mga matchmakers. So, and then another thing is kailangan kailangan grateful sila na kapag nabigyan sila ng opportunity, tulungan din nila yung promotion na to advertise and promote and everything else. Para sa ganun, kasi the more nakitain or the more sponsors meron ang promotion, then the better yung TF na mapupunta sa kanila. No? Tama. Kung wala kang sponsors at magre-rely lang kayo doon sa kung ano yung pwedeng ibigay, di hanggang doon lang. Kasi ang atin naman hindi naman tayo madamot. So whatever we share with everyone. And just like, I don't know, Tito Kip, kung aware ka doon sa 2019, nung December 20, na nagpamigay tayo ng house and lot. Alam ko yun, syempre. Yeah, so, kumbaga, saka may negosyo package pa, di ba? Yes. So, something like, once na nakuha natin, pwede naman sanang kay UGB na lang, di ba? Tapos nagbigay na konting barya, nagpaambon na lang. Pero hindi. Whenever we said, we delivered. So, ganun lang sana. And abangan nila. Kasi tayo lang naman na nakakapagpabigay ng ganong klaseng So, abangan nyo for
55. Marami pang pasabog si Papa Goat. Okay pa. Yeah. So, Kapirang goat pa lang yung sinasabi niya. Kapirang goat. Tip of the iceberg pa lang yun. Kuya Yeah. Mike, of local MMA. Ano year-end message? Message mo sa mga fighters, sa mga Haters? upcoming. De, joke. No, I'm just kidding. Yun lang. Thank you sa lahat ng supporters since day one from 2017. Wala akong mahabang message eh. Ang masabi ko lang, new cool shit, same old me. Sa mga aspiring na gustong ma-awardan, malay mo, di ba? Inspiring, just keep doing your thing. Work on your tools of the trade. Maybe one day you can get one. Siyempre, bias pa rin ako. Coach Juggler. Ayun. Happy New Year. Yan. Happy Saka sa New mga Year! gusto mag-training. Happy New Year! Yan. Sa mga gusto mag-training, mag-cross train dito sa gym, walang problema. Alam mo naman yan, Tito Kit. Walang boundary sa akin. Ako. Sobrang bait ni Coach Punta kayo Juggler. sa akin, wala tayong problema. Magte-training tayo, magtutulungan tayo. I-share ko dapat ko i-share. Share nyo rin sa akin yung anong mga dapat. Magtulungan tayo. Tapos magdala Yun kayo lang. ng white chicken. Kasi Ayan na, di na ako nagkakain ngayon. Di nga ako bumababa ng 74 ngayon. Di na ako maangat din. Ayoko na magpataba. ayaw mo na. Ayoko na. So ayun, so sa darating na bagong taon, kakain tayo ng kakain na madami, tama ba? Ako hindi. At sa 2025, syempre, we always strive for the best. We want to be the best of the best. Alright? Yo. So maraming 2025, salamat. let's go. Maraming salamat sa time, Coach Juggler, Papa Goat, and local MMA Mike Sison. Batiin natin sila lahat ng Happy New Year!